na kapag nakinig ka sa Diyos, pag minsan may lugar na pag ginamit mo ang iyong utak, hindi mo susundin ang Diyos. Tingnan mo po, yung kanyang employer, Scottish, nakakilala ko na po yun, mga bata pa sila. Yung mag-asawa, may maliliit pang anak, mga bata pa po sila, napakababa po ng kanilang kalooban. Sa kabila nung anniversary time namin nila sa Hong Kong, nandun po sila at nakikipagsiksikan din at umaawit din habang kaming lahat ay pinagpapawisan. At ako'y naniniwala na may mangyayari pang magaganda sa buhay ng ating Pastor Greg at Pastor Maris. At ako'y naniniwala na tayo ay naging nasa connection dahil ang Diyos ang nagkukonekta. Sa Diyos po ang kalwalhatian at papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pero ang isang kantsaw ko doon sa dalawa, dahil bata pa rin si Sister Bida at yun ay isa sa kanya sa praise and worship, talo ko sila sa lakaran. Naiiwan ko kayo nung tatawid tayo sa kolon. Sa ikang bagal nyo, matatanda na kayo. Amen. At yun po ang aking edge sa kanila dahil napakabilis kong maglakad kayo sa kanila kahit doon sa mga building. Kaya nga po, salamat Pastor Greg at Pastor Maris, mapagpala kayo ng Diyos. Amen and amen and amen. Alam niyo po, ang Diyos talaga ang nagbibigay ng mensahe at yung mensahe po inline dun sa mga inawit at inline dun sa patutuo. Magsiyo po kayo sandali at sabihin mo, ako ay nasa dakilang piging. Sige po, sabihin mo, ako ay nasa dakilang piging. Hallelujah. I am in a great feast. At ikaw po ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Nais ko pong simulan ang mensahe sa isang napakahalagang katotohanan. Meron pong pagkakataon na ang tao kahit kausapin mo ng kausapin, hindi ka pakikinggan. Meron pong panahon sa ating buhay na kahit ano ang iyong gawin, kahit ano ang iyong sikapin na gawin para lutasin yung iyong problema, lalo lamang nagiging magusot yung problema. Kaya yun pong hindi natin kayang magawa sa pamamagitan ng ating mga pamamaraan sa panalangin po, ito po ay ating malulutas. Kaya kailangan ikaw ay laging makita ng Diyos ang mukha sapagkat our helplessness is God's opportunity to see your face. Hello? Ang gusto ng Diyos bago sumikat ang araw, ang mukha mo ay nakikita na niya sa panalangin. Kaya let us pray and let us ask the anointing of God na ito ay mag-flow. Mas marami kang problema, malaki ang iyong oportunidad na iangat ng Diyos sa isang higit na mas mataas na posisyon. Amen? Laging tandaan mo po, ang paglilingkod sa Diyos, ang simula ay mga pagsubok. Hindi po agad kaginhawahan. At titingnan ng Diyos kung tutuloy ka pa rin sa gitna ng mga pagsubok. At pag ikaw po'y nagtuloy-tuloy, sa likod ng pagsubok ang iyong promosyon. Father God, we thank you so much that it is you who will open up the understanding of everyone. And I pray as well that you will open their eyes, that they will have an spiritual sight of what you intend to do. Sapagkat ikaw lamang po ang may karunungan at kami wala. Ikaw lamang po ang may kapangyarihan at kami ay wala. At ikaw lamang po ang nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras at kami po ay sa isang lugar lang. Kaya kami ay gumagalang. We honor your greatness. We honor your majesty this morning. And we honor your great name because you love us so much. And may this love continue on as we continue on trusting you in Jesus Christ's name. And everyone shout amen. Amen. Hallelujah! Nais kong inyong maunawaan na ikaw ay anak ng Diyos. Pumayag ka o hindi, anak ka ng Diyos. At nais ko rin iyong maunawaan na meron pong dalawang daigdig, the natural world and the spiritual world. So kung hindi ka po magiging matalino, kapag nabuhay ka sa natural at karaniwang tao ay nabubuhay sa natural, so the natural world has an expectancy level. Meron pong level yung kanilang pag-asa sa buhay. And they are using their thoughts, their senses, their emotion,
and their own self-will. So, nangangarap sila na sila ay maging ganito sa pamamagitan ng kanilang sariling pangunawa. Pero sa spiritual world, isa po ang iyong aasahan, salita ng Diyos. Our expectancy level is connected with the Word of God. Because when you will taste the goodness of the Word of God, when you will taste the powers of that world to come, ito po ang sasabihin ko sa inyo, ang langit po ay nasa lupa. Bagamat ang langit ay nandun sa kalangitan, subalit ang langit ay darating sa lupa kapag ikay nagsimulang magtiwala sa Diyos. Amen po ba? We might be helpless most of the day, but please do not be hopeless. Maaring hindi mo kayang matulungan ang iyong sarili, and that is good, and that is normal. So, pansinin po natin yung patutuo kanina. You are employed and then you will be deployed. Employed and you will be deployed. So, your employment is not for money, though at the beginning of your pursuit you desire for money. But as you go on, you will understand that you are not desiring for money anymore. You are desiring for an expression of what you believe in God. Amen po ba? Kaya nga, napapalitan po yung material na hangarin ng espiritual na hangarin. Amen? At kapag nagbago na ang iyong hangarin, doon ka iaangat ng Diyos at yung mga taong sumisira sa iyo ay sisidlan niya ng takot at kaguluhan at kalituhan. So the message of today as I receive it from the Lord, glorify His majesty. Glorify His majesty. Luwalhatiin mo ang kanyang kadakilaan bilang Diyos. Laging tatandaan po natin na ang Diyos lagi ang masusunod. Huwag mo nga alisin yung iyong panggigilala sa Diyos. Never miss and never mess your life by forgetting the awesomeness of God. Huwag mong kaliligtaan at huwag mong guguluhin ang iyong buhay sa paglimot sa kaluwalhatian ng Diyos. Glorify His majesty. He is the one that is famous because He is our Creator God. Amen? And His renown will be spread all over the world. And if it will be your core desire, alam mo, sasamahan ka ng Diyos. Lahat tayo walang alam. Maliban na lang na magdunong-dunungan ka. Laging tandaan po natin yung katangian ng Diyos sa pagpapatunay na siya ay Diyos. Yung three qualities of omni. Omnipotent, omniscient, omnipresent. So His omnipresence is all over His creation. And His omniscience, His knowledge of everything. Siya lamang po ang may alam. Kaya nga po kung atin pong uunawain, magugulat ka at magkakaroon ka ng karanasan ni sa iyong isipan ay hindi mo pinangarap. Pero dadaling ka ng Diyos doon sa kanyang mga pangarap sapagkat ang Diyos kapag nangarap, yung kanyang pinapangarap na mga lalaki at babae ay kanyang ilalagay doon sa kanyang pangarap. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti. Glorify His majesty. Wala ka pong gagawin kundi parangalan. Because we were created only for His pleasure. Amen po ba? Sa kasiyahan lamang po niya tayo nilikha so that God will receive, number 1, glory. Number 2, honor. Number 3, power. The all-powerful God is aspiring and desiring to receive power. But Pastor, how is that so? Because the Word of God said so. That He aspire for glory, He aspire for honor, He desire power. So what is that power? It reminds me of the power of God flowing through me, through you, through every one of us. And that same power will go back and return to Him. Because the Word of God is deployed. The Word of God is sent, and it will never come back empty into the one that sent it. Amen? It will redound to His glory.
Kaya pag dinaanan ka ng salita ng Diyos, tandaan mo ito, kahit ano ang matitindi mong pagsubok, hindi mo na maalala yung panahon ng iyong pagsubok sapagkat hindi ka nagtitiis sa panahon ng kakapusan. You are enjoying your life. Why? Because of the mighty presence of God. So ang pinagtitiisan po hindi yung kakapusan, ang pinagtitiisan po yung hindi yung hirap ng kalagayan. Ang pinagtitiisan po ay yung paghihintay sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Do not be misled. Hindi tayo nagtitiis sapagkat enjoy natin ang mga pagsubok. Huwag mong pagtitiisan ang iyong pagsubok. That is wrong. Ang ating pinagtitiisan ay yung kaganapan, yung katuparan ng pangako ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at kailanman ay hindi sinungaling. Matutupad ang kanyang salita. Sa Isaiah chapter 6, mula sa verse 1 hanggang verse 5. Mas natandaan mo, ang Pilipinas ang huling bansa na gagamitin ng Diyos at sobrang payayamanin. At nagsisimula na yon ngayon 2012. Amen? Kaya huwag kang titingin at huwag kang lingon ng lingon. Baka ikay matalisod. Tumingin kay sa harapan sapagkat may ginagawa ang Diyos. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. Si Isaias po ay hindi hampas lupang propeta. Siya po ay royalty. Ang kanyang pinagmulan, kamag-anak po niya si King Uzziah. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. So pansinin po natin, na ang Diyos ay katulad ng hari pero siya ang pinakahari ng lahat ng hari. Kaya nga lahat ng pinagtitiwalaan ng tao ay sisirain ng Diyos. Because you trust Egypt, I will destroy it by the power of the Assyrian. Because you trust in Ashur the men, then I will destroy them by the Babylonians. Anything that you trust more than God will be destroyed by God. Tandaan mo po, God is a jealous God. And He tolerates no rival. Anything that will be a rival to your heart for God, God will destroy it. Genuine trust in God, you will never experience any defeat. There will be losses. There will be failures. But you will never suffer defeat. Amen po ba? If you genuinely trust God. Because everyone who hope in God, anyone who trusts in God continually will never be put to shame. Amen po ba? So in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. So pansinin po natin, in the midst of mournful moment, sa panahon po ng kanyang pagluluksa, nakita niya ang Diyos. The majesty of God is on display. Amen. Hallelujah. And what we need to do is to glorify Him in the midst that we are passing through perplexities and impossibilities and things that we cannot comprehend. Just believe God that it is for your good. Amen po ba? So prophesy to the nations that they will praise me. Prophesy to the saints that they will praise me. Prophesy to all those who fear me that they must praise me. And like the land that drink from the rain, anyone who desire God is like a land that is thirsty. So if you are thirsty and hungry for righteousness, then God shall fill you with everything. Oh, purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. Kailangang parangalan mo siya bilang Diyos. Hallelujah. High and lifted up. High and lifted up. And the strain filled the temple.
His presence fill the temple. His presence fill this place. Hallelujah. Kaya kailangan ikaw ay magkaroon ng hangarin sa Diyos. Hindi ka maiangat ng iyong profesyon, I tell you. Hindi ka maiangat ng iyong posisyon, I tell you. Hindi ka maiangat ng iyong kayamanan, I tell you. Hindi ka maiangat ng iyong kalusugan. It is only God that will promote us. It is only God who will lift us up. Hanggat hindi mo ito pinaniniwalaan, gulo ang iyong buhay. Hello? Kung ako sa iyo, magtitiwala na ako sa Diyos. Sa verse 2, ang Diyos po napakabuti. Above it stood the seraphims, colon. Each one had 6 wings. With 2, he covered his face. Look at the humility of the seraphims. Huwag kang nagpapaganda ng mukha upang ipagyabang yan. Baka mawala ang kinis niyan. Because God is a jealous God. Ang gusto lamang ng Diyos siyang makita, hindi ikaw. Because we are hid in Christ. Amen. Tayo'y nakatago kay Kristo. Si Kristo ang dapat makita sa iyo at sa akin. Hindi yung ating kadakilaan, hindi yung ating kagalingan, hindi yung ating kahusayan, hindi yung ating mga ibinibigay. Kailangang makita ay si Jesus na siyang dahilan, kaya tayo ay nagiging mabait. Hallelujah. So, 2 pakpak ang itinakip niya sa kanyang mukha. The seraphims, each one. Hindi niyo ako kita. At kailangan hindi ninyo ako makita, bagamat kita ninyo ako. Kailangan pag nakikinig ka sa bawat pangangaral ng lingkod ng Diyos, hindi yung lingkod ng Diyos ang titingnan mo, sapagkat yung lingkod ng Diyos ay marupok. Dahil yung lingkod ng Diyos ay yari lamang sa alabok. Ang titingnan mo ay ang salita ng Diyos. Raise the level of your expectancy by trusting the Word. When you will experience and taste the goodness of the Word, the goodness of the Word, you will experience the goodness of the life, the world that is to come. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. And with 2, he covered his feet. Halika, Pastor. Takpan mo ang mukha ko. Dito ka sa tagiliran. Takpan mo yung mukha ko. At tatakpan ko yung aking paa. So, takpan mo ako. Sige, takpan mo yung mukha ko. So, ito po yung anyo ng mga seraphims. Ayaw nila na sila ang sasambahin. Kaya pag sinamba mo ang iyong pastor, maaantala ang iyong pagpapala. Pag sinamba mo ang mga ngaral, mapipigilan ang biyaya. Hallelujah. So, he covered his face with 2, he covered his feet, and with 2, he did fly. So ano po ang ibig sabihin? The proud, he will put down. The humble, he will fly. Amen. Hallelujah. Praise God. So glorify His name forever. Glorify His majesty every day, forever. At ang sabi ng verse 3, hallelujah. And one cried unto another and said, so isa. One cried to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. So pansinin po natin yung 3 levels of holiness of God. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. On earth, God is holy. In the heavenlies, God is holy. In the heavens of heavens, God is holy. Amen po ba? And the whole earth is full of His glory. Ano po ang ibig sabihin? The whole earth is full of His glory.
Nang ibig sabihin, if you worship Him as the thrice holy God, then He will manifest His glory in your life. Amen po ba? And what is that glory? He will perform miracles through you. What is that holy? He will provide things that you can never ask, because in the first place, you do not know it. We don't know what we ask. We are to ask as we ought. Hindi mo natin alam kung ano ang hihilingin natin sa Diyos. Ang alam lamang natin ay hingin yung mga damit na ating isusuot. Ang alam lamang nating hingin ay budget sa pagkain. Ang alam lamang nating hingin ay magkaroon tayo ng bahay sa sakyan. But those are material things. Yun po'y nasisira, yun po'y naluluma, yun po'y kumukupas. Pero ang paghiningi mo ay yung hindi nasisira. At ano ang hihingin mo? Ano ang hihingin mo? Ang kalwalhatian ng Diyos na sumama at bumisan sa iyo. You will ask for the glory of God. Magsasara ang iyong hanap buhay, pero ipag-aangat ka ng Diyos ng panibagong, mas malaking hanap buhay na hindi mo alam. Hallelujah! So the Lord of hosts, holy, holy, holy the Lord of hosts, enjoy your trials. Dahil kung hindi mo i-enjoy yan, magtatagal yan. Pero pag ikinatuwa mo yung iyong pagsubok, ikinatuwa mo yung kasama mo sa bahay na makulit, magtatapos ang iyong trial. Amen po ba? The whole earth is full of His glory. And then sa verse 4, and the post of the door moved at the voice of him that cried. And the house was filled with the smoke. And then in verse 5, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ang karaniwang akala ng marami, yun pong ecstatic or ecstasy. Akala nila, kapag sila'y sumasamba na sa Diyos, it is always good feelings. Part of it. Pero kung tunay mong makikita ang Diyos, ang unang makikita mo'y kapalpakan natin. In the presence of the thrice holy God, the Lord of hosts, anong nakita ng propetang Isaiah? His unclean lips. Kadalasan, lagi kang tama. Tingnan mo ang iyong katabi. Lagi kang mabuti sa iyong palagay. Para bang hindi ka na nagkamali, hindi mo kayang tanggapin ang kabiguan mo, at iyong sinusuppress yung reality ng iyong kamangmangan. Simple lang ang gagawin, mangmang po ako at ako'y walang alam. Ako po'y nabigo sapagkat hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Akala ko ay tama yung aking ginawa. At the end of the day, mali pala. Ang pag-amin po ng pagkabigo ay isang magandang katangian. It is a declaration that you need God. Amen po ba? Kaya nung makita niya ang hari ng mga hari, ang nakita niya ay ang karumihan. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Mabait ka pag nasa bahay ka. Pero sa sandaling lumabas ka, lalabas yung masama mong ugali. Una, sa tricycle driver, na muntik ka ng masagasaan. Hello? At kung hindi tama ang laman ng puso mo, mumurahin mo yung driver. O di kay hahabulin mo. Pero, kung tama ang laman ng ating puso, mag-i-intercede ka para mabago yung kamuntik ng bumunggo sa iyo. So what you are will be divulged, will be manifested, will be revealed by the people around you. Amen po ba? Sa bahay, may katulong ka.
Kaya naman pamali-mali dahil ikay laging nakasigaw. Ninenervyos na pag nakita ang iyong anino. Kaya hindi yun matututo ng tama. Sapagkat paggising mo pa lang sa umaga, bungangera ka na. Lalo na kung lalaki at bungangero. Hindi bali ang babae sapagkat yan ang kanilang training. Pati sa panganganak, talagang. Pero nais kong mag-iba tayo mula ngayong araw na ito. Amen po ba? So, let us glorify the majesty of God forever. Atin pong parangalan, atin pong ipagmalaki ang kaluwalhatian ng Diyos, atin pong laging sambahin ang Diyos, at atin pong laging kausapin ng Diyos, at laging pakinggan natin ang kanyang tinig sapagkat yun ang napakagandang ating magagawa. At nais ko pong ipaunawa, kailangang huwag kang lalabas ng iyong bahay hanggat hindi ka puspos ng Espiritu. Amen. Hallelujah. Sapagkat sa paglakad mong puspos ng Espiritu, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi ninyo tinatanggap ang kapangyarihan. At nais kong ipaunawa na ang kapangyarihan tinatanggap mo sa bawat araw ay mauubos mo sa maghapon. Kaya kailangan bukas another measure of power. Amen. Hallelujah. At siya'y kukunin sa pamamagitan ng panalangin. Maliwanag po ang Biblia that you are sealed with the Holy Spirit. Amen po ba? An earnest, a deposit that you are entitled for an inheritance. Hallelujah. You are entitled for a mansion after this life. There is life after this life. Prepare for that life. Amen po ba? Paghandaan natin yung buhay natin pagkatapos dito. At yung buhay pagkatapos dito ay nakukuha habang ikay buhay. So learn prayer and practice it daily. May isa akong kakilala na kilalang-kilala rin ninyo, natutong manalangin nung nasa impyerno na. Pero laging tandaan mo sa impyerno, hindi na pinakikinggan ng prayer. Hello? Namatay si Lazarus ang pulubi. At siya pinaglingkuran ni Abraham. Ang mayaman na wala namang ginawang masama, hindi naman niya minura, inalimura si Lazarus, basta hindi lang niya pinakialaman. At siya namatay, at nung nasa impyerno na siya, nung hindi pa impyerno yun, Hades pa lang, hindi pa yun yung dagat-dagatang apoy, hindi na siya makatagal. So, pansinin po natin kung ang temperature ay 37 degrees centigrade. Halimbawa sa impyerno ay 90 degrees centigrade. Na hindi ka makatagal sa 37, paano pa doon sa Hades? Hades pa lang po yun, hindi pa yung kumukulong dagat-dagatang apoy. At siya natuto ng manalangin. Ang isang tao kapag hindi niya kinailangan ng Diyos, hindi matututong manalangin. Kaya wala ka mang kailangan, yun ang akala mo, may kailangan ka. Ang kailangan nating lahat ay ang Diyos. Kaya kailangan tayo makipag-usap lagi sa Diyos, kailangan tayo manalangin lagi sa Diyos, kailangan sumubsob tayo araw-araw sa Diyos, at huwag nating titigilan ang pagdasal at pagdalangin sa Diyos. Because when you pray, you will receive. Amen. So dumalangin yung lalaki at ang sabi niya, utusan mo nga amang Abraham, si Lazarus, na dampian ng kahit kaunting tubig ang aking labi sapagkat tuyong-tuyo na ito dahil sobrang init. Sabi ni Abraham, wala na akong magagawa. Nung buhay ka, nasa simbahan ka, pero wala ang iyong puso. So ikaw ba'y narito ngayon? Hello? Sige po, kung hindi ako pwedeng dampian ni Lazarus ng tubig, pwede po bang pabalikin mo si Lazarus sa daigdig dahil mayroon po akong 5 kapatid na katulad ng aking ugali at buhay. Mayayamang katulad ko at wala rin pakialam. At ang sabi ni Abraham, hindi pwede. Wala akong karapatan. Pero naroon ang mga aral ng mga propeta at turo ni Moses. Sapat na yon. Kaya ang sabi nga ng hari sa Psalms 165. Hear this. Psalms 119 verse 65. 165. 119, 165. Nais kong inyong maunawaan
Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Pambihira't walang katulad na kapayapaan, meron sila na umiibig sa aking batas. Delight thyself in the Lord, and delight thyself in the word. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ikaw po tiyak na maglilingkod sa Diyos. Nothing shall offend them. What is an offense? Yung iba naglilingkod sa Diyos na mayroong inaasahan. Huwag kang maglilingkod sa Diyos na may aasahan kang ikaw ay bibigyan ng magandang bahay, bibigyan ka ng magandang sasakyan. Hindi po ibinibigay yun. Yun po'y pinasusunod at itinadagdag. Maglingkod. So, pansinin po natin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po sinabing all these things shall be given to you. Added. Amen po ba? Idaragdag. Kaya una muna ay paglilingkod. At ang sabi ng Exodus 23:25, if you will serve me, I will remove sickness from your food and from your water. Ang sabi ng Matthew 19:29, kung ikay maglilingkod sa akin, 100-fold nang iniwan mo ang ibabalik ko sa iyo. Kung iniwan mo isang sweldo na 10,000 isang buwan, ang idaragdag sa iyo ng Diyos ay 100,000 kapag naglingkod ka sa Kanya. Pero maglingkod ka muna sa Kanya at susunod. Magligtas ka muna ng kaluluwa at susunod ang kayamanan. At tupagin mo muna ang kaluluwa at ikaw ay susundan ng kayamanan. Kaya nga mithiin mo sa Daniel chapter 12, at dito po tayo magtatapos. So, Matthew 19:29, hindi 25. So, pero pansinin po natin. Sa Daniel 12, verse 3. Ano po? Daniel 12, verse 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Ano po ang ibig sabihin? Kapag ikay matalino, ikay magliliwanag katulad ng kalangitan. Ibig sabihin, iaangat ka ng Diyos. Kapag ikay matalino, tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kung ikay matalino, ikay magliliwanag na katulad ng liwanag ng kalangitan. At kapag ikaw po ay nagliliwanag, dahil ikaw ay matalino, hindi mo hahayaang ang kapatid at kamag-anak mo ay mapunta sa impyerno. Hindi ka magsasalita ng bahala sila sa buhay nila. Kung mapunta sila sa impyerno, yan po yung espiritu ng diablo. Hello? And they that turn many to righteousness, they will shine as the stars forever and ever. Katulad ng mga bituin, kapag dinala mo sa panalangin ang iyong mga kapatid, ang iyong asawang hindi pa nakakakilala sa Diyos, ang iyong mga kapitbahay na hindi kilala ang Diyos, ikaw po ay magniningning. Amen? Ikaw po ay magliliwanag na katulad ng bituin. Saan po nandun ang bituin? Hindi sa pinilakang tabing, ang bituin po ay nasa kalangitan. Amen? At ang sabi ng verse 4, hallelujah! But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. We are in a season and time of high technology. We are in the information age. Lahat ng tao ay matalino. Tingnan mo ang iyong katabi, napakatalino niya sa mga bagay sa daigdig. Pero kailangang matalino ka rin sa mga bagay na panlangit. The imbalance of life is this: many major and center on the things of the earth. But you have to make a balance.
magi ka ring matalino sa mga bagay na panlangit, sapagkat sa kabilang buhay, sa supernatural na daigdig, kung nabuhay ka ritong 100 taon, doon walang hanggang buhay. Amen po ba? Kaya paghandaan natin ang walang hanggang buhay at nagsisimula ang walang hanggang buhay kay Hesus Kristo. Kaya ipagsabi natin sa Hesus Kristo, let us spread the fame of Jesus. Hindi mo gagawing sikat si Jesus. Sikat na siya noon pa. Amen? Siya lamang ang tanging pangalan na hinangaan. Siya lamang ang tanging pangalan kinainisan. Siya lamang ang tanging pangalan at nag-isang pangalan na kapag iyong sinamba, ikaw ay kanyang sasamahan at mismong siya ang practical na gagawa sa iyong mga gawain, because it is through our God that we shall do valiantly. Amen? That we can do all things through Christ who gives us strength. So power and strength, ito po'y ibubuo sa iyo at magugulat ka na lamang isang araw, ikaw ay naglalakbay na sa iba't ibang panig ng daigdig, sapagkat ang iyong pinakang passport at visa ay ang salita ng Diyos. Mabisa ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ating unawain, you will pass every ports with the gospel of Jesus Christ. Passport is that you can enter into any port. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, if you have Jesus, then you have the mighty anointing to go around the world, bringing the good news of good tidings and good things. At ito po ang sasabihin ko sa iyo, wala pong naglilingkod sa Diyos na nagtitiis. Ang pagsubok, hindi po pinagtitiisan yan, ini-enjoy. Ang pinagtitiisan lamang ay yung takdang oras na pagdating ng kaganapan ng iyong inaasahan. There are two immutable things, that in blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Kaya unawain mo mabuti, wala kang pupuntahan kundi kasaganaan at pagunlad at kapayapaan kung ikaw ay magtitiwalang lubusan sa pangako ng Diyos at ang kanyang pangako ay matutupad sapagkat siya ay tapat na Diyos. Bow down your head, start your day in prayer, and live through each day in prayer, and end each day in prayer, and sleep soundly, peaceably, in prayer. Father God, it is only prayer. As the air, as our oxygen, so prayer is like air and oxygen to us. So give us this desire to be prayerful and to use this powerful weapon that the whole hell cannot resist. So bless everyone, anointed everyone with this powerful anointing of a prayer life that is so mighty and so overpowering the forces of darkness. In Jesus Christ's name, and everyone who received this prayer, in Jesus' name, shout amen. 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 Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa kabutihan ng Diyos at pagpalain tayong lahat ng Diyos sa pagtupad nitong gawain ito.